Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon sa muling pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Sa ating panimula, umawit muna tayo ng isang awitin. The steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama, tunay nga ng inyong katapatan ay inyong pag-ibig, ang inyong kahabagan, O Diyos, ay laging nararanasan, O Panginoon, sa araw-araw. Kaya nararapat lang, Panginoon, na sa bawat araw din ay mapakita namin ang pag-ibig namin sa inyo, ang katapatan namin sa inyo. Mapakita namin ang tunay na paglilingkod, Panginoon, sa inyo sa araw-araw. Sa oras na ito muli, iniling namin ang patuloy na pagsama po ninyo, Panginoon, sa aming pag-aaral. Nawa ang salita ninyo, O Diyos, ay magmulat sa amin sa mga dapat naming gawin, Panginoon. Dapat naming pamumuhay, Panginoon, bilang inyong mga anak. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa tulong ng Banal na Espiritu. Masamahan kami, kaming mga nakikinig, at ganoon din sa akin, Panginoon, na inyong gagamitin para magayag ng inyong salita. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan. Panginoon, biyayaan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan namin ang lubos ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, aming Ama. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos at
tayo ay narito na muli sa Pilipinas. Paumanhin dun po, no, kung ganito yung ating setup kanina. Kaya rin tayo na late na pag-start, na paumanhin din po sa late start ng ilang minuto dahil di ko po makita yung aking cellphone stand. Pero gayon pa man, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na laging pinaparanas sa atin. At salamat muli sa Panginoon, mga kapatid. Nung Friday lang last week ay nakarating po kami dito mula sa Taiwan. Noong February 14 ay lumapag na kami dito sa Pilipinas. No, galing po sa Taiwan at sa pag-mission po doon. At salamat sa Panginoon dahil talagang pinagtagumpay po tayo ng Panginoon. Salamat din po tayo sa mga missionary na ginamit, no, at sa bawat kapatiran sa Taiwan. Talagang napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Marami ang lumaya, tumanggap sa Panginoon, nagbabautismo, at talagang nakaranas ng matinding pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay noong panahon ng camp. Salamat sa Panginoon. Tuloy na po tayo sa ating pagkaaral sa Genesis chapter 3. Itong mga nagdaang panahon na ito, lagi akong dinadala ng Panginoon dito sa Genesis chapter 3. At alam natin na ang Genesis chapter 3 ay patungkol dun sa tinatawag nating the fall of man. Yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Kung pupuntahan natin, Genesis chapter 3. Punta tayo dun Genesis chapter 3. Basahin natin sa Tagalog. Sabi po dito, sa punto na nagkasala na sila, tapos ay hinahanap sila ng Panginoon para kumprontahin. Ito ay yung tagpo, babasahin natin yung tagpo na nagkasala na sila at sila ikakausapin na ng Panginoon at paparusahan na sila ng Diyos. Tingnan natin yung sa verse 8. Sabi dito, pagdating ng hapon, narinig nila na lumakad ang Panginoong Diyos sa halamanan, kaya nagtago sila sa mga puno doon. Verse 9, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Verse 10, sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Verse 11, nakita natin dito sa verse 10 na nakapasok na nga ang kasalanan dahil naging aware si Adan sa kanyang kalagayan, no, bilang hubad, which is proof na talagang nagkaroon siya ng knowledge of good and evil. At nakita rin natin na yung kasalanan ang nagdulot sa kanila para mawala yung connection. Parang nawala yung connection ng ng tao dito sa Panginoon dahil bigla silang natakot sa Diyos. Actually nga, siguro marahil sa pagkakataon na ito, ayaw lang nilang aminin na sila yung nagkamali, no? Bukod sa sila yung hubad, ayaw nilang aminin na sila ay gumawa ng pagkakamali na sa Hardin ng Eden. Pero tuloy po tayo. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba sa bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? Verse 12, sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Verse 13, tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Ngayon, mapapansin natin dito yung tinatawag natin na sisihan, no? Yung turuan ng mga ito, no, dahil sa kanilang pagkakasala. Yung sa English tinatawag natin yung blaming others, no? Na sinisisi nila yung iba, no, at ibang mga kadahilanan para masabi na dahil dun kasi nagkasala ako, no? Sinisisi ito kasi, yun kasi kaya nagkasala ako.
Sa puntong ito, sinisi ni Adan, sinisi ni Eva ang ahas. Yung ahas, wala nang maisisi kasi sa kanya naman talaga nagmula yung panunokso. No? Pero makita natin dito, yung tinatawag nating blaming others. May pagkakataon po kasi mga kapatid, na ang mga tao ay nagsisisihan o sinisisi ng taong isang bagay, isang tao, pag sila ay tuwing nagkakasala. At yung sasaklap na salita ang sinabi dito sa ang mga tao, no, si Adan at si Eva, na minsan ay hindi napapansin. Naalala lang natin ay yung tagpo na kinaani ni Eva at ni Adan yung prutas at sila'y pinarusahan ng Panginoon. Pero makikita natin dito yung matinding epekto, isa sa matinding epekto na binigay ng kasalanan, no, nung siya ay pumasok sa mundo. Una, sin causes division. Yung dahil sa kasalanan, nagkaroon ng division mula sa tao at sa Diyos. Nawala na yung connection. Nawala na yung relasyon ng Panginoon at ng kasalanan. At lagi yung sinasabi sa salita ng Diyos na yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon ay ang ating mismong kasalanan. No? Nakikita natin na nagtago yung babae at lalaki sa Panginoon nung naglalakad na ang Panginoon sa hardin. No? At bukod yan, ang saklap ng mga sinabi ni Adan sa tagpong ito sa chapter 3 verse 12. Genesis 3 verse 12. No? Binigay niya sa isa sa babae yung responsibility na kaya siya nagkasala. Sinasabi niya na kasi yung babae binigay niya sa akin yung prutas binigay siya sa akin yung prutas. Meaning ang gustong sabihin ni Adan, kung hindi sa akin binigay yung prutas, hindi ko makakain yan. Blaming others. Yung pagkakataon, ganyan tayo, parang pakita lang natin na kasi pag sinisi natin yung isa, ang ini-imply po nun mga kapatid na kasi wala rin naman ako magagawa, tao lang ako, no, nanghihina rin naman ako, kasi ako'y vulnerable, kung hindi sana binigay sa akin yun, at ako na tumanggap bilang isang mahinang tao, no, nagkakasala talaga ako. No. Which is hindi nararapat para sa ating mga anak ng Diyos, mga kapatid. Tayo po'y makapangyarihan sa tulong ng biyaya ng Panginoon. We have the Holy Spirit in us that gives us the power to say no. Sa Titus chapter 2, makikita natin yun, 2:11, kung di ko nagkakamali. The grace of God gives us the power to say no to ungodliness and worldliness. Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo dapat manisi dahil una sa lahat, mga kapatid, kung pupunta tayo sa James chapter 1, punta po tayo doon. Santiago chapter 1. Tapos sabi dito, verse 13 to 14. Basahin na lang natin yung 14. Sabi dito, James 1:14, natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. No? Meron po kasing term na nanunokso, alam natin yan. Pag nanunokso, natutokso pa lang, or sa English kasi tempting, no? Tinetempt pa lang ay hindi pa siya talaga nag-give in. Pero once na sinabi nating tempted, no, kaya given in temptation, o kaya natokso na sa Tagalog, ibig sabihin, nadala na. At makikita natin dito, sinasabi ito ni Santiago sa kanyang sulat sa verse 14, na natutokso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. No. Tayo yung nagdesisyon kaya tayo nahulog sa pagnanasa. Tayo yung nagdesisyon kaya tayo nahulog sa panunokso ng kaaway.
Hindi yung binigyan ka ng kapangyarihan ng kayari, tayo mga anak ng Diyos na, tinutokso tayo ng kaaway. Hindi yun yung nagbibigay ang kaaway ng kapangyarihan para ikaw ay matukso. Hindi. Yung binibigyan ka ng kapangyarihan para ikaw ay gumawa ng pagkakamali. Hindi. Tayo yung nagdesisyon. Kaya tayo nahulog sa panunukso ng kaaway. Kaya nga hindi dapat para sa atin mga kapatid yung manisin ng anuman at ng kung sino man dahil sa ating mga nagawang pagkakasala. Hindi lang po yun sa ating mga nagawang mga maling desisyon, ating mga naging iba't ibang mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. We should not blame anyone. Ngayon, tingnan po natin yung na sabi pa dito ni Adan. Sabi dun sa verse 12, basahin ko po sa English, no? The woman that you gave me. Gaano kasakit po yun, mga kapatid? Sinisisi pa niya yung Panginoon. Sinisisi pa niya ang Diyos na, kasi Panginoon, yung binigay niyo na babae. Meaning, ini-imply po nun, mga kapatid, na, kung hindi niyo ako binigyan ng, ng katuwang, baka hindi ako nagkasala. Sinisi pa ang Panginoon. Hindi lang sinisi si Eva, sinisi pa ang Diyos na nagbigay ng katuwang. No? Nung nabigyan ng katuwang, hindi pa nagkakasala, walang anumang reklamo. Hindi na sinabi ni Adan at wala naman nakasulat na, Panginoon, kaya ko naman mag-isa bakit dapat di nyo na lang ako binigyan Kung mamaya maging pahamak pa yan sa akin, wala naman naging ganoon. Pero nung nagkalaglagan na, ayan, biglang nanisi. At sinisi pa ang Diyos na, kung yung binigay niyo po kasi sa akin na babae. No? Minsan mga kapatid, nakalungkot, no? Pero may mga Kristiyano, kaya tayo ay sinisisi natin ang Diyos dahil sa ating mga nararanasang paghihirap. No? Instead of recognizing our own sin, no? Recognizing that the consequences or the hardship that we are experiencing is because of our own sin. No? Instead of doing that, sinisisi natin ang Diyos. May magkakataon kasi na pag tayo ay nagkasala, makakaranas tayo, sa lahat ng pagkakataon, pag tayo nagkakasala, makakaranas tayo talaga ng consequence. And it is hard consequences. May pagkakataon sinisisi natin ang Panginoon dahil sa mga consequences na yun. Minsan pa nga, sa isang banda, meron kasing ganitong mga salita na akala nila ay sa Panginoon, pero hindi nila alam ay kagagawan ng kanilang pagkakasala. No? For example, gagawa na lang ako ng isang senaryo po, no? Para hindi tayo masyadong magtagal. Nagtapon ka ng basura na malaki-laki sa basurahan. Kaso nga lang, hindi mo na-shoot ng ayos. Lagi ko na lang nababanggit yung basurahan. Hindi mo na-shoot ng ayos, hindi nakapasok. So, nasa labas yung basurahan. Naglakad ka ngayon at natalisod ka ng basurahan, yung basura na iyong itatapon sana. Dahil hindi nga pumasok, hindi mo naman pinasok sa loob, hinayaan mo lang, natalisod ka ngayon dahil dun sa basura na hindi na itapon ng ayos. Ngayon, iisipin mo sa iyong sarili na baka pagsubok lang ito ng Panginoon sa akin kasi kailangan ko maging matatag, matibay. At talagang kailangan maging panatag ako sa mga nararanasan kong mga sakit. Nadawit pa ang Panginoon. Pero kaya ka naman kasi natalisod dahil hindi mo na ipasok ng maayos yung basura dun sa basurahan. No? Nadamay pa ang Panginoon. May ganun kasi. No? Ayaw lang aminin na siya ay nagkasala. No? Ayaw lang aminin na meron nagawang mali at nararanasan yung consequence. Minsan kasi mga kapatid, nabubulag pa tayo, no, ng kasalanan, no, para malaman natin na ikaw talaga yung nagkamali, hindi yung walang ginawang Panginoon diyan, ikaw ang nagkamali. Minsan nabubulag pa tayo sa pagkakataon na iyon. At sinasabi pa natin, hindi, bigay ng Panginoon yung pagsubok na ito, kaya ako nadapa para tumibay ako. Hindi natin, nakakalimutan natin
tayo may kasalanan kaya tayo nadapa, hindi natin natapon ng ayos. May ganun na paninisi eh. Pero kung titignan natin mga kapatid, aminin na lang natin na nagkasala talaga tayo. Pag dumating na yung panahon ng consequences, huwag na natin recognize sa pagsubok to ng Panginoon, ganyan. Hindi, aminin na lang natin talaga. Paraan yun ng pagpalo ng Panginoon sa atin. At aminin na lang talaga natin na nagkamali tayo. Aminin natin na nagkamali tayo sa harapan ng Panginoon. Alam po ba, mas madali at mas masarap kapag inamin natin tayo nagkamali kaysa yung harapin pa natin yung consequences na in denial, na ayaw pa natin tangkapin. Ngayon, ayaw ko sana pasensya na po talaga sa late start. Punta tayo sa verse 13, Genesis 3:13. Genesis 3:13, balik po tayo doon. Ngayon naman ang nagsalita ay yung babae. Sabi dito, Genesis 3:13. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Meron naman ganito paninisi. Medyo inamin naman niya na siya ay nalinlang, no? Pero, katulad ni Adan, sinisi pa rin niya ang ahas. Opo, Panginoon, nalinlang ako, pero nilinlang kasi ako ng ahas na yun eh. Kundi dahil sa ahas na yun, hindi ako magkakasala. No. Pero buti naman sa isang banda, inamin niya na siya ay nagkamali. Pero nanisi pa rin siya. Hindi na lang niya sabihin na nagkamali po ako. May pagkakataon na ganun para lang hindi gaanong mabigat yung guilty feeling. Yun po kasi iniiwasan ng ilan kaya naninisi. Ang mga bata bait nagsisisihan. Ayaw kasing mapatawan ng parusa at ayaw yung guilty feeling. Merong guilty feeling na meron sa atin na kapag tayo ay nagkasala, ayaw natin yung ganung klaseng pakiramdam. At yung mga tao, kahit hindi na sila mga bata, para lang makaiwas doon sa guilty feeling, maibaling sa iba yung guilt feeling na iyon, yung guilt na iyon dahil sa pagkakasala, nininisi. No? For feel good lang po yan minsan yung paninisa ng kapwa dahil sa yung sariling pagkakasala o sariling mga maling desisyon. No? Yung paninisa para lang kahit paano mag-feel good ka Pero hindi mga kapatid, hindi po pwede iyon. No? Ano yung sinasabi doon kanina? Yung doon sa James chapter 1 verse 14. No? Sariling kapakanan natin, sariling kagagawa natin kaya tayo nahulog sa panunukso. Kaya tayo nahulog sa panunukso ng kaaway. Kung babasahin pa natin yung sa susunod na verse doon, James chapter 1 verse 15. Basahin ko ulit sa verse 14 to 15. No? Tayo po dito. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. Verse 15. Kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan at kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. No? Tayo yung nagdesisyon yung kung susundin natin yung pagnanasa na iyon, we will sin. No? Kung tayo ay susunod sa pagnanasa, magkakasala tayo. It will bear fruit of sin. No? Bubunga ng kasalanan. No? Kaya wala talaga tayong dapat sisihin. Mga kapatid, panunukso ng kaaway, normal na po yan Ang problema ay kapag tayo ay nag-give in sa panunukso, nagpapadala sa panunukso at nagdesisyon na matukso. Amen po ba? Kaya wala tayong dapat sisihin. Hindi natin dapat sisihin ng kung sino man. Huwag na rin natin sisihin yung kung sino man o ano mamang mga party na nukso sa atin kasi nag-give in tayo. Lalo na ngayon mga kapatid, tayo ay pinananahanan na ng Espiritu ng Diyos.
No? Mas wala tayong maidadahilan at wala tayong dapat sisihin kasi God has given us everything that we need to be able to say no to sin, to be able to live righteously. No? Wala tayong maidadahilan. Alam niyo po ang dapat natin gawin? Aminin na lang na tayo ay nagkasala. Aminin na lang na tayo magkasala. Inatatakot ako, Pastor, sa consequence, baka mamaya mamatay ako. Mga kapatid, meron talagang consequence sa bawat kasalanan na magagawa natin. Pero pag tayo ay humingi ng kapatawaran, no, siguradong patatawarin tayo ng Panginoon. Aalisin tayo, no, sa walang hanggang kapahamakan. Alisin tayo sa listahan ng mga pupunta sa walang hanggang kapahamakan. O ano kung maranasan natin ang consequence dito sa mundo. Ang mahalaga, hindi tayo kasama dun sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Actually nga mga kapatid, hindi na naman natin kailangan sisihin ng kung sino man kapag tayo ay nagkasala. Gusto natin maalis yung guilt feeling na iyon mga kapatid, aminin natin na tayo ay nagkasala. Kung tayo nagkamali, napakasimple lang. Wala namang mawawala pag tayo ay umamin sa pagkakamali natin. Hindi natin kailangan manisi pa magturo. Kasi yan, ito, kasi ganito. Kasi ganyan yung nangyari. Kasi siya kasi kaya ako nagdesisyon ng ganito. Kaya ako nagkamali ng ganito. Kaya ako nagganyan, ganito. Hindi natin kailangan gawin yun. Hindi natin kailangan magpasahan ng kabigatan, ng guilt feeling. Hindi. Kailangan natin ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At aminin na tayo nagkasala. At huwag tayo mag-alala, tapat ang Panginoon na talagang magpapatawad sa atin. Mabibigyan tayo ng kapatawaran. At i-restore ng Panginoon yung ating relasyon. Mga kapatid, kung sino man naririto ang nakaranas ng pagkakamali at nagkamali itong mga nakaraan at meron sa inyong guilty feeling o kaya ay nasubukan ninyong sisiin ng kung sino man, yung magkakataon kasi hindi natin sinasabi yung paninisi vocally, no? Kundi sa ating kaisipan lamang doon namumutawi yung sinasabi natin, ito kasi yung ganyan ganito, kaya ako nagkasala, kaya ako nagkasala dahil sa ganyan, kaya okay lang ako, kaya mahina ako, tanggap mo. Minsan kasi sa loob sa isipan natin nangyayari yun yung sisihan. Para lang maisip natin na okay ako, mahina kang nilalang, nadala ka lang talaga kasi mahina ka, ganyan, wala kang kasalanan. Minsan sa kaisipan lang mga kapatid, stop the act. Sa English kasi, stop the act. Tignan na natin ang pagkukunwari, yung pagde-deny. Mga kapatid, aminin natin na tayo ay nagkasala. Huwag na natin itulad yung ating sarili sa, tingnan niyo po, no? Pagkalikha pa lang ng mundo, nung pumasok ang kasalanan, may sisihan na. Huwag natin gamitin ang bagay na iyon. No? Hanggang sa mga panahon ngayon. Pero makikita natin, marami pa rin mangyayaring ganyan, marami pa rin sisihan na mangyayari, pero huwag na po tayong tumulad doon. Pagkus, kung tayo ay nagkasala, aminin natin ang ating pagkakasala, dahil patatawarin tayo ng Panginoon, alisin ng Panginoon yung guilt feeling na iyon. We may experience consequences, it's fine. Ang mahalaga na restore yung relasyon natin sa Panginoon at wala tayo dun sa walang hanggang kaparusahan, walang hanggang kapahamakan para dun sa talagang hindi sumusunod sa Panginoon. Do not blame others. Amen? Huwag na tayo magsisihan mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang magmulat sa amin. Yung pagkakataon kasi, Panginoon, na kami nabubulag ng aming sariling pagkakasala. Hindi pa namin matanggap, hindi pa namin makita na kami talaga yung dahilan kaya kami nagkasala. At ginanais pa namin na sisihin ng iba. Na ibigay sa iba yung responsibilidad, Panginoon, kaya kami nagkasala. Patawarin niyo kami, Panginoon. We admit that we have sinned, hindi dahil sa mga
kaaway, Panginoon, hindi dahil sa panunokso, kundi dahil nagdesisyon kami na kami nagkasala. Patawarin niyo kami, Panginoon. At ngayon, Panginoon, sa mga pagkakataon na ganoon, O Diyos, aasahan namin, katulad ng sinasabi ng inyong salita, ang inyong pagpapatawad, ang inyong comfort, O Diyos, yung kagaangan na ibibigay niyo po sa amin. I-expect namin ang protection ninyo, O Diyos, sa tuwing kami dadanas na ng mga consequences ng aming kasalanan. Salamat po sa inyo, Panginoon. Open always our spiritual eyes to see if we have sinned, O God. Naalala ko sa isang salita, Panginoon, sa Psalms, kahit yung mga kasalanan na hindi namin alam na nagawa namin, unintentional, Panginoon. Yung mga nagawa namin, akala namin ay okay, yun pala ay kasalanan. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon. Salamat po sa inyo. Nagpapala po namin ang bawat isa, O Diyos, na narito sa live, ganoon din sa mga kinig sa iba't iba pang oras, O Diyos. Matanggap nila, Panginoon, ang pagpapalang spiritual, Panginoon, katugunan sa mga panalangin, katugunan sa kanilang mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ingatan niyo po sila sa kanilang mga gagawin, saan man sila magpupunta, Panginoon. Ang pag-iingat ninyo at kahabagan ni maranasan palagi. Salamat po, aming Ama. Pinupuri po namin kahit pinasasalamatan. Sa inyo lamang ang lahat ng parangal, pagdakila, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Hihingi na rin po kami ng panalangin, no? Sa darating po na April, first week, ay magkakaroon naman po ng youth camp sa Taiwan. Sama niyo po kami sa pananalangin. Talagang maramdaman din ng mga kabataan, kahit yung mga bagong kabataan, ng pagkilos ng Panginoon. Amen. God bless po sa bawat isa. See you po sa next devotion. To God be all the glory. God bless po.